Taong 2008, noong nagawi ako ng Iloilo, nagkaroon ng kaunting oras upang gumala at maglibot sa ilang parte ng Kabisayaan. At sa aming paglilibot, nakasagap ako noon ng mga samot-saring kwento mula sa aming mga kapamilya, kababaryo, at ilang mga kaibigan. Mga kwento ng kanilang iba't ibang mga karanasan, mga naging maugong na mga paksa sa kanilang kapaligiran na tumatalakay sa istoryang kababalaghan. At ito po ang ilan sa kanilang mga kwentong katatakutan. Humingi muna ako ng permiso sa isa naming kamag-anakan kung maaari ko ba itong mailathala sa ating programa at ika nito. Basta lamang daw iwasang mabanggit ang ilang mga masaselang parte, mga bagay na hindi dapat mabanggit pa, sapagkat hindi lahat ng kwento na maririnig natin ay dapat na rin ipagsabi. Gayunpaman, bigyang respeto ang kanilang kwento. Noon ay may isang pamilya sa isang bahagi ng Kabisayaan. Mga angkan na bantog at naninirahan sa may bandang Aplaya, na noon ay pinangingilagan bunsod ng kanilang pagiging tanyag sa nakakapangilabot na reputasyon. Isang reputasyon sa paggamit ng itim na mahika at mga sinaunang orasyon. Subalit, dumaan ang mga panahon na ang dating pagiging prominente at bantog na reputasyon ng mga paryente ay mas pinili na ang manahimik at umayon sa simple o payak na pamumuhay, katulad ng kanilang iba pang mga kababayan, bunsod na sa kahilingan ng kanilang nag-iisang anak na wari bigyang pagkakataon at subukan para na lamang daw sa huling pagkakataon. Ngunit hindi ito naging madali, sapagkat wari hinahamon ang kanilang pagbabalik loob sa pagiging normal at mabuhay ng ordinaryo. Nasa isang araw, ang panganay na anak nilang babae ay lumuwas ng Maynila at naghanap buhay. At sa pagbabalik nito, makalipas ng napakahabang panahon, ay isang nakakatuwang balita para sa kanilang angkan, sapagkat kasulukuyan ng nagdadalang tao ang babae at pinili sa poder ng kanyang mga magulang ang pumisan hanggang sa ito ay manganak. Naging napakasaya at buhay na buhay ang kanilang pamumuhay. Mula sa isang kinatatakutang pamilya, ay tuloy na silang nailinya sa mga banayad na mamamayan na namumuhay ng walang pinagkaiba. Sa lahat, walang inaabala. Nais na lamang daw nila ay ang tahimik na pamumuhay, at handa sila sa anumang kapalit nito, na maging sila man ay matulad sa kanilang mga dating nasasakupan. Kung kaya hindi lumaon, ay nagkanya-kanya na ang kanilang mga kamag-anakan, na ang ilan ay lumipat na sa dating tirahan, kalupaan, na ang iba pa ay tumawid pa ng isla at ng karagatan. Lumipas pa ang mga panahon
at dumating ang nakakapangilabot na gabi. Nasa ika-6 na buwan na pagbubuntis na ang babae. Kasulukuyang tahimik na itong namamahinga sa kanilang silid habang katabi ang kanyang katipan. Plano na nilang maikasal matapos ang pagbubuntis nito upang mas matupad na ang kanilang pagbubuo ng masayang pamilya. Mahal na mahal nito ang nobyo na si Paulo at gayon din naman ang lalaki, kung kaya kahit malayo sa nakasanayang pamumuhay sa may syudad ay nakisama ito sa pamilya ng kanyang pinakamamahal na asawa. Lumipas ang ilang oras. Sa tahimik nilang paghimbing ay maingat naman ang nasa kanilang bubungan. Wala din itong kaingay-ingay na gumagapang. Hinahanap ang pwesto ng mahalimuyak na pakay. Ang malambot, mamula-mula at makatas na sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Sumisikdo, kumikirot at humihilab ang tiyan ng babaeng si Nelia. Wari nararamdaman ng nasa kanyang sinapupunan ang panganib na umaaligid sa kanilang paligid. Ngunit tahimik na bumangon lamang ang babae at tumungo ng kasilyas upang sakaling maibsan ang waring tawag ng kalikasan. At sa pagtungo nito, wala naman itong iba pang naramdamang kahina-hinala, maliban na lamang sa kakaibang amoy na hindi nito mawari. Naika nito ay baka lamang dahilan ito ng kasilanan ng kanyang pang-amoy dulot ng kanyang pagbubuntis. At hinayaan na lamang at di na inabala pa ang kanyang mga magulang kung bakit nga ba may umaalingasaw na amoy. Sa kanyang pagbaybay sa may gawin ng kasilyas, dahan-dahan lumalangit-ngit ang malulutong nilang sahig na kawayan, sanhi ng marahan nitong paglalakad. Nang biglang halos mapatalon ito sa labis na pagkakagulat sapagkat may isang kalabaw na kasulukuyang nakadungaw sa kanilang bintana. Nandilisik ang pulang-pulang mga mata nito kasabay ng mabigat at malalim nitong paghinga. Ilang segundo silang nagkatitigan at nang makabawi na ang babae sa kanyang wisyo ay nakahinga na ito ng maluwag at tumuloy na sa kanyang pagbabanyo at binaliwala na lamang ang kanyang nasilayan. Matapos ang kanyang seremonyas sa may kasilyas, ay tumuloy na ito sa kanilang silid at namahinga. Bahagyang nagising ang kanyang nobyo. Naika ng babae ay sumaglit lamang ito sa kanyang pagbabanyo at ikinuwento nito ang kanyang nakita kanina lamang. Subalit, ika naman ang lalaki. Kalabaw? Baka sa may tatay mo lang yun. Nakalimutang itali na maayos. Saka baka tulog na tulog ngayon di ba? Medyo naparami kasi kami kanina ng nainom. Iyaan mo na. At mamaya, tutulungan ko na lang siya. Halika na, patulog na tayo. At nahiga na ang mga ito. At tuluyan ng sinulit ang buong magdamag upang magpahinga. Kinaumagahan,
naghihimas ng manok na panabong ang amahin na si Mang Ismael. At isang tila pinupunit na yerong sigaw ng matandang si Aling Concepcion ang umaalingaw-ngaw sa buong sityo. Sigaw ng galit na galit, pagtangis at nagdurugong kalooban ng matanda sapagkat yakap-yakap ng kanyang manugang ang kanyang nag-iisang anak. Tahimik na nakahiga ito sa kanilang katre, suot ang ipinahiram na bestida ng matanda para sa kanyang maaliwalas na pagbubuntis. Nakabuyang-niyang ang mga hita nito habang nakalilis ang dugoang bestida. Naglalawa ang natuyong dugo sa pagitan ng mga hita nito at ang kailan lamang namimintog na tiyan ng buntis ay ngayon kasulukuyang nakaimpis at napapaligiran ng namumuong dugo. Mistulang dinudurog ang kanyang puso sa kanyang nakikita. Wari, masyadong binalahura ang pamamaslang sa kanyang anak at sa kanyang apo. At tuluyan ng umagos ang luha ng matanda habang nagwiwika. Ismael, wala na ang anak natin. Wala na ang apo natin. Ismael, wala na. Ika ng tumatangis na si Aling Concepcion habang mariin na napayakap sa humangos na matandang lalaki na nabitawan na din ang kaninang hinihimas na panabong na manok. Naglalagutukan ang mga ngipin, nagkikiskisan, galit na galit, nagpupuyos sa malaimpyernong galit habang nanlilisik at nanginginig pa ang mga talukap ng mga mata sa kanyang pagkakatitig. At mahigpit na yakap ng kanyang katipan habang idinuduyan, lumuluha. Shhh! Tana. Shhh! Sige na. Tulog pa kayo ni baby natin, ha? Shhh! Sige na. At mamaya mag-aalmusal na tayo, ha? Sabay tayo mag-aalmusal. Shhh! Tulog lang kayo, mahal, ha? Sige na. Para mas maging malusog pa ang anak natin. Shhh! Tulog na. Tulog lang, mahal. Matulog ka. Ika ng lalaking si Paulo habang hinihimas pa ang malamig at naninigas na bangkay ng kagabi lamang ay kanyang kayakap. Nandulumo ito, napapaliw, tila naghahalo na ang kanyang realidad at pananaginip. Dahil hindi katanggap-tanggap ang kanyang nakikita. Wala na ang kanyang mag-ina. Na heto naman ang matanda, madiin na nakakapit sa suot na bestida ng kanyang anak habang tumatangis. Yumakap ito sa kabila ng nanlalagkit na natuyong dugo ng malamig na bangkay ng kanyang anak. At isang kahindik-hindik at nakakapangilabot na sigaw ng dating bantog sa paggamit ng itim na mahika na si Aling Concepcion, ang tanyag na mambabarang.
Kung sino ka nang lumabas tangan sa aking anak, kulang pang kabayaran ang iyong kaluluwa bilang kabayaran. Dumagundong ang boses ng matanda sa kanilang buong kabahayan. Nasa di kalayuan ay mariringgan ang sagitsit ng mga pagkidlat at pagkulog sa gitna ng tag-araw. At napaantada na ang mga kababayan nito nang kanilang marinig ang pagsigaw ng matanda sa may di kalayuan. Nawika pa ng mga ito. Diyos ko po, Santa Mariang Mahabagin, eto na naman. Ay, naku po, Diyos ko, makauwi na nga. Halika na, umuwi na tayo. Bilisan ninyo. Lumipas ang mga araw. Tila, hindi na naging panatag pa ang lahat. Na ang pobreng mamanugangin naman na si Paulo ay tuluyan ng pinanawan ng tamang pag-iisip. Kung kaya, ipinasundo na ito ng kanyang mga magulang patungo ng Maynila upang mas mabigyan ng sapat na medikal na atensyon. At ang dating pamayanan na napupuno ng buhay ay ngayon mangilan-ngilan na lamang at madarat ng tao sa bawat daanan. Mga nagmamadali, aligaga at nag-uunahan na makauwi kahit pa napakaliwanag pa ng sikat ng araw, sapagkat sa tuwi na ay walang hindi pangingilabutan sa pagdaraan ng matanda na si Aling Concepcion. Patuloy itong lumalakad, araw-araw, nagdadalamhati, at ang dating matandang palangiti ngayon ay nakayukod at nanlilisik na makatingin na walang nais kahit isa man ang dito ay sa kanya ay bumati. Araw-araw itong nagdadalamhati. Nawari, may hinahanap ito. Patuloy na lumalakad sa bawat sulok ng kanilang lugar. Walang tigil. Sapagkat sa pagkasawi ng kanyang anak, hinding-hindi nito maaaring makalimutan ang mga bakas ng mga kamay ng isang nilalang sa puting kumot, ang malansang amoy ng laway na nanunuot na patuloy na bumabangungot hanggang sa kanyang pagtulog. Paulit-ulit. At sa di kalayuan, napahinto ang matanda at natatanaw ito ng isang tindera ng munting tindahan. Kung kaya, Ay, Diyos ko po. Si Tandang Concepcion, nasa may labas. Dali, bilisan mo dyan. Magsara ka na. Bilisan mo. oh, ano naman? Hayaan nyo nga lang, baka nagpapahangin lang. Kayo naman eh. Jasking bata to. Madali ka. At magsara ka na ng tindahan natin. Bilisan mo. Kung kaya, nagmamadali na ito na tumindig, saka tinungo ang tungkod ng kanilang bintanaan upang agad itong maisara. Subalit, Napakaaga pa. Magsasara na ba kayo? Bibili lang sana ako ng lana. natigilan ang dalawa sapagkat nasa kanila ng harapan ang matanda. Nagkakatinginan na ang dalawa habang hawak ang mga tungkod na ipangsasarado sana ng kanilang tindahan.
at mahinang napabulalas ang kasulukuyang nakatagong matandang tindera sa kanyang kasama. Sabihin mo, magsasara na tayo at masamang pakiramdam ko. Bilisan mo na dyan. Ano ka ba? Baka po magalit yan. Sigurado kayo magsasara na agad tayo? Alauna pa lang, inay. Basta, bilisan mo na. Magsara ka na dyan. Bilisan mo. Subalit, sa kanilang pagtuturoan at pagmamadali, sumigunda na ang matandang si Aling Concepcion. Sandali. Pagbilihan mo na din ako ng dagom. Daghang dagom. Napalunok ang dalawang tindera at nagwika. Ha? Karayom po? Karayom? Bakit parang ang dami naman po? Para saan naman po ninyo ito gagamitin? Parang ang dami naman. At nanlilisik ang mga mata ng matanda at tumugon. Nakangiti. Bumubungis-ngis. Nais mo bang malaman? May mga kailangan lang kasi akong tatapusin. Madami. Madami akong tatapusin. Ika ng matandang si Aling Concepcion habang nandilisik ang kanyang mga mata habang bumubungis-ngis. Ganun po ba? Kaso po, sabi ni inay magsasara. Akalain mo nga naman. Bumuti na agad ang pakiramdam ko, oh. Oh, Aling, kayo po pala yan. Ano po ba ang atin? Bibili sana ako ng... Akalain mo, oh. Nasa tabi ko lamang ang hanap mo. O ito. Pasensya ka na ha. Kabagal-bagal kasi ng anak ko eh. Pasensya ka na, Aling. Na di pa nakakatapos magsalita, ang matanda ay mabilis na agad nitong iniabot ang pakay. Teka, sabi mo, nanay, magsasara na tayo. Oh, hala, magsibak ka nga ng kahoy sa may likod, Diego. At magsasaing na ako. Aling, pasensya ka na ha. Pasensya ka na talaga, Aling, ha. Medyo makupad talagang kumilos itong anak ko eh. May kailangan ka pa ba? Parang sinisipag akong maglingkod sa aking mga suki ngayon eh. O, ano pa po ba? May kailangan ka pa? Subalit, umiling na lamang ang matanda at tumalikod at umalis. Nasa kalamang nakahinga ng maluwag ang matandang tindera sa pag-alis ng mampabarang na si Aling Concepcion. At sinilip ng matanda na si Aling Concepcion ang kanyang mga pinamili. Saka nagwika. Ano pa sa tingin nila gagawin ko? Samantalang madami akong kailangang tahiin. At kailangan ko ng karayom. Ay, nako. Lumipas pa ang mga araw. Nanatiling madilim ang dating mailaw na kabahayan na napupuno ng mga tawanan at pagmamahalan. Na ngayon, bawat kababayan na mapapadaan sa kanilang kabahayan, sila ay pinangingilagan. Kalaliman ng gabi. Nasa ilalim ito ng kanilang kabahayan. Sa pinakatagong sulok ng kanilang silong, umaalingasaw ang makapal na usok, mga munting liwanag na nagmumula sa mga kandila, mga abubot na nagre-representa ng kapangyarihang iilan lamang ang may alam.
at mahinang umuusal ang matanda ng mga mahiwaga at makapanindig balahibo mga litanya. Kung sino ka man, hindi ka makakawala. Hahanapin kita kahit saan sulok ng impyerno. Hahanapin kita. Hahanapin kita. Wika ng matanda habang nasa ilalim ng kanilang silong. Nag-iisip. Malalim na pinag-iisipan ang lahat. Samantala, tahimik namang nasa may tarangkahan ang mister nito. Tahimik na nag-iisip, nalulumbay, nalulungkot. Sapagkat, heto, di lingid sa kanya ang ginagawa ng kanyang esposa at ikinalulungkot nito ang pagkawala ng lahat sa kanilang buhay. Makalipas nga ang ilan pang mga buwan, isang maugong na balita ang nakarating sa kanilang pamayanan dahil isa na namang nakapangingilabot na balita ang kanilang tinamasa. Muli ay may nabiktima na naman ang mabalasig na nilalang. Isang buntis sa may kabilang ibayo ang muli ay nasawi na tulad ng sinapit ng kanilang anak. Binawian ito ng buhay. At mas kalunos-lunos ang sinapit ng huli sapagkat nasaksihan pa ng mga rumesponding kalalakihan kung papaanong sa mismong silong ng kabahayan ng kanyang biktima niluluray-luray ng isang nilalang ang nakuhang sanggol at mabilis itong tumakas. Ngunit sa kabila ng kahindik-hindik na balita ay napapangiti naman ang matandang si Concepcion na ikapa nito. Hindi nga ako nagkamali. Hindi malaon. Ay hahanap-hanapin nito ang linamnam ng kanyang huling biktima. At hindi ito matitigil. Hintayin mo ko. Hintayin mo ko. Magkikita din tayo. Wika ng matanda habang ngumunguya ng nganga na mas nakadadagdag pa ng nakakakilabot na imahe nito. At isang gabi, isang bisita ang dumating sa kanilang kabahayan. Isang kamag-anak na nagmula pa sa may tawid dagat. Nakarating sa kanila ang mapait na balita. Kung kaya, nais na mga itong makausap ang matandang babae. Hindi ba't tama ko? Hindi maaaring basta mo na lamang bitawan at talikuran ang lahat dahil ikaw mo ay iyon ang masaya sa iyong paniniwala. Concepcion, huwad ang kaligayahan. Huwad! Nabubulag lamang tayo ng ating emosyon na ang katotohanan ay sa mundong ito. Kailangan nating maging malakas. Ika ng kanyang panganay na kapatid habang hinihimas ang isang malaki at solidong banga sa may sulok ng kanilang silong. Tingnan mo, kay tagal mo nang naririto, hindi mo man lang matukoy sino ang pumaslang sa iyong anak. Hindi ba na ang balita ko pa
ay patuloy itong sumasalakay. Ay, aking kapatid, ito, narito lamang ang kasagutan sa iyong paghihiganti. Ito, bakit di mo sila utusan? Sa kahinawi ng matandang lalaki, ang mga nakatabing sa malaking banga at ipinakita ang mga nakaukit na simbolo sa palibot ng bunganga ng banga, sapagkat sa tagal ng pananahimik at paglimot ng matandang mambabarang sa kanilang lihim na karunungan ay nakaligtaan na nito ang mga bagay-bagay na maaari nitong magamit. At heto ang isang banga, ang sisidlan, ang tahanan ng kanilang mga alaga na mga insekto at ng alagang sigbin na ipinamana pa ng kanilang mga sinaunang mga magulang. Mga insekto, di pangkaraniwang mga insekto, at ang sigbin ay ang nilalang na kadalasang nakakatulong ng mga nilalang tulad ng mga aswang upang maging espiya at gamit sa tuwing sila ay sumasalakay sa kanilang bawat bibiktimahin. At dito mas nagalit ang matandang si Concepcion. Nagagalit ito sa kanyang sarili. Kung bakit nga ba kailangan niyang makalimot ng labis at ang isang tulad ng ganitong kasangkapan na sana ay maaaring makapagligtas sa kanyang anak. Una pa lamang ay hindi niya man lang napakinabangan. Sapagkat ika nga ng mga may kaalaman tungkol sa sigbin na ang kabahayan na may pangangalaga ng sigbin ay hindi maaaring pasukin ng kung anumang nilalang mula sa may labas. Dahil poprotektahan nito ang kanilang tirahan, ang kanilang nasasakupan. Subalit, papaano samantalang kasabay ng kanilang paglimot sa itim na kaalaman ay kasama niya itong ikinulong sa may loob ng banga ang mga nilalang ng kadiliman. Tuluyan na niya itong itinago at sinelyuhan ng mabisang orasyon upang maikubli kung kaya nang maganap ang pagsalakay ng mga nilalang ay wala itong nagawa at naidulot man lang. Aking bunsong kapatid, hayaan mong tulungan kita para na lamang sa huling pagkakataon. Kung talagang mas pinipili mo na ang normal na buhay, hindi na kita hahadlangan pa. Pero hayaan mo ako ang maningil para sa buhay ng aking pamangkin at apo. Wika ng matanda na mas mabagsik pa kaysa kay Aling Concepcion at humihingi ito ng kanyang permiso. Ngunit tumindig ang matandang babae. Dahan-dahang lumapit ito sa kinapupwestuhan ng malaking banga. Saka nagwika. Bueno, para sa huling pagkakataon na ito, o aking anak, kalilimutan ko anak ang aking pangako. Pangakong di na muli pang gagamitin ang mga bagay na ayaw mo nang balikan ko pa. Subalit oras na upang maningil. Sapagkat sa tinagal-tagal ng panahon
mula nang masawi ang kanyang anak, ay pilit pa rin itong pinangahawakan ang kanyang pangako sa pinakamamahal na unika iha, na hindi na muli pa itong lilingon sa dating buhay ng kadiliman. Buhay na nilulukob ng kasamaan. Nasa huling pagkakataon, muli itong yayakap sa dati nitong tinalikdan at muling babalikan ang kanyang itim na kapangyarihan. Saka hinawakan nito ang takip ng malaking banga na kasing hugis ng isang tapayan. Hinimas at dinama ang mga nakaukit na simbolo sa may labi ng malaking banga at tahimik. Mahina itong umusal ng isang malalim na orasyon upang muling gisingin, buhayin ang mga nilalang na nakapaloob dito. Nais nitong utusan ang kanyang alagang mga insekto, pati na ang sigbin, upang tukuyin, hagilapin ang kung sino mang nilalang na gumambala sa kanilang tirahan. At isang nakakapangilabot na orasyon ang binitawan ng matandang si Aling Concepcion. Orire meus servi suis. At unti-unti gumagalaw. Nanginginig ang malaking banga at maririnig ang munting mga tinig na nasa may loob ng malaking sidlan. Wari, nagpupugay, tuwang-tuwa sa muling pagkabuhay. At nagkatinginan ang magkapatid, ang dalawang bantog na mabagsik na mambabarang. Itutuloy. Pep. Mga kaibigan, ito po ay isang kwentong ipinadala. Sender stories siya. Pero, dahil sa magandang istorya niya, naisipan po namin na gawin itong isang magandang dula. Pagtatanghal. Kasi actually English. Ayun nga. Ang ganda po ng istorya niya ano ba? Though this is sender stories, you know. Ayun nga. Dahil nga ito ay ating mga nakahilera siya sa may kategorya ng ating sender stories. Pero ito po ay isang kwento na atin pong narinig. Mga, ano bang tawag dun? Urban legend? Urban legend, no? Hindi urban legend. Basta! Gulo-gulo mo! Ka nga dyan, gulo-gulo mo eh. Yun nga, maganda po kasi yung kwento niya. Na tulad po ng mga kwento ni Teniente Guimo. Mga ganun po. May mga kwento po kasi sa ibang mga probinsya na dati pa nating naririnig na hindi nga lang ganun kasikat. Pero, kung atin pong titingnan, nakakapangilabot din. So ito yung kwentong isa pang ating na minsan narinig namin to nung nasa may Iloilo kami. Kasi po taga Antique kami. Antique. Ewan ka, gulo-gulo mo. Ayun nga, Iloilo. Yan. Tapos ang usapan, o diba? Iloilo. Yun nga. Bali maganda po kasi talaga yung kwento niya. Tapos, maganda rin yung kung gagawin natin siyang series, ewan ko kung series siguro. Hindi siya abot ng hanggang ng 4 o 3 Tapos kagad to. Kasi mikli lang talaga siya Kung mapahabain natin, ang pangit naman Oh my! Yun po, basta pakinggan nyo po. Maganda po ito.
medyo kakaibang storya niya sa typical na ating mga napapakinggang mga kwento. Ewan ko kung narinig nyo na. At kung narinig nyo naman po ang kwentong ito sa iba pa or ganon, katulad o kahalintulad, magsabi lang po kayo para atin naman po pag-usapan. Kung i-delete natin, ganon. Kasi alam ko, kasi iilan pa lamang ang naglalabas ng storyang ganito kasi hindi naman siya ganoon na katakot-takot tulad ng iba. Kwento ng ganito, ang kanyang yan, pangontra sa ganon, hindi siya ganon eh. Iilan lamang kasi na-encounter ko yung kwentong ito nung minsan nagpunta kami ng Iloilo tapos alam mo yung lagaw-lagaw lagaw-lagaw, gala-gala, di ba? Ayun, narinig ko to kwento-kwentuhan tapos syempre nakatakot, tumanim sa isip ko. Hindi pa ako narrator nun syempre, mahilig lang ako sa makatatakutan. Iniipon ko yung mga ganitong kwento eh. At ayun nga, ngayon, siguro pagkakataon, kaya ako siguro naiipon yung mga ganong kwento. Someday, ganito. O, di ba? marami pang mga kwento eh. At marami pa po tayong mga sender stories na atin naman pong mailalahad pa. Antay lamang po. At ang iba pa nating mga series ay paparating na rin po. At wala na pong marami pang daldalan. Gugulo ng mga to eh. Ano ba? Ayun po, maraming salamat sa inyong pakikinig. This is Pinoy Horror Encounters. Stay safe and fresh, everyone, and stay awesome. Peace!